Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw, mga kapamilya. Narito ang mga pinakamainit na tagpo sa Blood vs. Duty. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong recaps na aking i-upload. Dito na magsisimula ang pinakamabigat na operasyon ng Task Force Alpha dahil habang abala ang lahat sa hostage situation, unti-unti na ang mabubunyag na hindi lang pala simpleng pagliligtas kay Tommy ang pakay ng Metal 13. Posible na may mas malaki pang tao na nasa likod ng lahat. Habang pinag-aaralan ni Marcos ang blueprint ng ospital, mapapansin ni Lara na may isang bahagi ng building na hindi lumalabas sa CCTV at doon sila magsisimulang magduda na baka may tinatago pang ibang operasyon sa loob ng ospital. At dito papasok ang theory, baka ginagamit lang talaga nila si Tommy para ilihis ang atensyon ng mga pulis habang may ibang importanteng taong pinapalabas sa ospital. Pero dahil mahusay si Marcos, mabilis niya itong mararamdaman. Dahil si Marcos mismo ang mangunguna sa rescue operation, kahit sobrang delikado, ayaw niyang may masaktan pang inosente lalo na't nandun ang kanyang ina. Habang naghahanda ang team, Lil naman ay pilit ng gustong sumama sa loob kahit alam niya na posibleng pain lang iyon ng mga kalaban. At dito magiging exciting kasi si Jalil ang unang makakadiskubre ay traidor palang nagbibigay ng impormasyon sa Metal 13. Kaya naman pala parang isang hakbang lagi ang lamang ng mga hostage taker sa Task Force Alpha. Habang nangyayari iyon, posibleng magkaroon ng tensyon sa loob ng ospital dahil magsisimula ng mataranta ang ibang hostages. Yung iba susubukang tumakas dahilan para lalong magpanik sina Axel at Joby. Ito magkakaroon ng biglaang putukan pero imbis na pulis ang unang masaktan, posibleng si Axel mismo ang tamaan habang pinoprotektahan ang kanyang kapatid na si Tommy. Doon magsisimulang mabasag ang matigas niyang imahe. Kasi hindi naman talaga masamang tao si Axel, napilitan siyang pumasok sa kriminal na mundo dahil sa pamilya niya. Habang lumalala ang sitwasyon, posibleng makahanap si Teresa ng paraan para palihim na makatulong sa Task Force Alpha. Baka mag-iwan siya ng clue o signal sa loob ng ospital nang hindi napapansin ng mga hostage taker. At doon magkakaroon ng chance si Marcos na makapasok sa loob. Imaginein mo na lang yung tensyon dahil madilim ang hallway, tahimik ang paligid, tapos isa-isang pinapatumba ng Task Force Alpha ang mga armado habang hinahanap nila ang emergency room. Pero syempre hindi mawawala ang twist dahil sa tingin ko kapag malapit nang matapos ang operasyon, doon biglang lalabas ang totoong mastermind. Posibleng hindi lang pala si Axel at Joby ang may hawak ng plano, may mas malaking tao pa na nagmamanipula sa lahat mula sa labas. At ang mas nakakagulat, kung isa pala itong taong malapit mismo kay Marcos, pwedeng isang opisyal o dating kaalyado nila. Habang abala ang lahat sa rescue mission, doon naman tatangkaing patayin si Jalil ng taong matagal nang sumusunod sa kanya. Pero dahil alerto si Sabdani, posible niyang mailigtas si Jalil sa huling segundo. At doon magsisimulang mabuo ang panibagong alyansa sa pagitan nila pagkatapos ng operasyon. Posibleng mailigtas ni Marcos ang kanyang ina at karamihan ng mga hostages. Pero kahit magtagumpay ang misyon, hindi pa rin sila magiging panatag dahil marirealize nilang simula pa lang yon ng mas malaking laban. Dahil sa huling eksena ay posible na may isang importanteng ebidensya na mawala. At doon malalaman ni Marcos na may tao talaga sa loob ng sistema ng kumakampi sa Metal 13. Kaya habang iniisip ng lahat na tapos na ang hostage crisis, mas malaking giyera na naman ang unti-unting nagsisimula. Talagang kapanapanabik ang mga kaganapan dito sa Blood vs. Duty. Kaya naman tuloy-tuloy lang ang pagsubaybay dito. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, mga kapamilya.